ako naniniwala ako, once na i-cross-exam mo yan si alias, ano na yan, alias Totoy na yan, malalaman mo kung anong laman, di ba, ng puso niya at ng utak niya, kung saan siya nanggagaling. Kasi ito conditioning ng public to eh. Yung ginagawa kay Gretchen. Ako, atong ang lalaki kasi yan eh. Yeah, at saka ang record niyan in the past, alam naman natin yan, yung record niya. But I'm more on dito sa isang babaeng artista na nag-business lamang siya, maaaring nagkamali siya ng business partner. We don't know. I don't know. Hindi ko naman alam kung are they still okay with Atong or friends with Atong. I'm not sure. Diba? Pero ang sa akin lang, kawawa naman ang isang ina, ang isang artista na dahil nakita lang kasama si ganito, si ganyan, ay idinidiin na ng mga jutang ginemes. Tandaan ninyo, sinabi nung alias Totoy ay nasa likod siya. I mean, nasa likod niya ang PNP. Inamin niya yan. Knowing Torre. Oh, ano si Torre? Diba? Isa sa mga kumidnap kay Pangulong Duterte. Siya talaga ang nag-push ng kidnapping. So lahat ng pwedeng pagbabaliktad sa testigo in favor sa kanilang narrative, kung ano man ang narrative na gusto nila, ay hindi po imposible yon. Diba? Ang problema kasi, kapag isang celebrity ka lang, respetado ka, tapos nadawit ka sa ganitong klaseng mga pagbibintang, yung iba dito nakikipag-ayos na lang no? Pero kung ako, si Miss Gretchen, tutuluyan ko to. Diba? I don't think na masisira pa yung pangalan niya. Made na siya Kahit sirain man siya, mga kababayan, I don't think masisira siya. Kasi, kitang-kita na gustong magpakampi nitong si alias Totoy, gusto niya, I think, ng protection. Siyempre, pag naging kaalyado niya si Gretchen, pader to, di ba? So, yun nakikita niya. At siyempre, mayaman yan, may pera yan, o baka pwede ako makaamot dito. Baka maari, umaasa ito si alias Totoy, na kapag dinawit sa si Gretchen, Diyosa. So, pag ganitong mga klaseng issue, talagang puputaktihin ito ng mga media. So, yung pag-involve nila sa pangalan ni Greta, para what? Makakuha ng sympathy. Okay? Again, this is diversion. Public sympathy ni alias Totoy, diversion, hindi natin alam kung anong gustong ipa-divert ng Bangag administration. Siyempre, unang-una na yan, ang issue sa kidnapping at lahat ng mga kapalpakan ng gobyernong ito. Gusto nila ilayo yata yung issue dito sa ginawa nila sa mga Duterte di ba? Gusto nilang i-highlight sa artista. Ang tagal na ng kaso na yan Alam naman ni Remulla yan. Ilang taong ka na dyan, Remulla. Kung gusto ni Remulla yan, mapanagot kung sino ang nasa likod ng mga missing sabongeros na yan dahil even before, alam niya na kung sino. Kaso lang, pinatagal-tagal, baka naman. Diba, Remulla? Ang question ko sa'yo, tumatanggap ka ba ng 150 million a month para i-delay ang kaso na yan? Para hindi tuluyang panagutin ang tunay na sangkot? O gusto mo talagang palakihin ang kasong ito para pagtakpan ang mga kajotahan ninyo? So, yun lang ang issue natin, mga kababayan. Right? Ano sa tingin ninyo? Kamuha ko na daw si Greta. Bago yung kaso na yan. Itong kay Eden Santos. Diba? Yung kay Eden Santos naman, anong ginawa sa kanya? Tignan natin dito. Binasa ko yung article kanina. So, imagine ninyo, itong si Eden Santos ng Net25 ay pinatatanggal as Malacanang beat reporter. 'Di ba? Ayon dito sa balita kanina, dahil breaking news ito, pinapapalitan, ang katauhan ni Eden Santos, 'di ba? Ano ko pala to? Eden, Eden din siya. Ngayon, nagpadala ng letter ang Presidential Communications sa Net25 para daw i-ask o hingilingin na yung pagpapalitan si Eden Santos. Bakit hindi ba nakayanan ni Clarissa Taratara yung mga point blank na mga question nito ni Eden Santos? Based dun sa letter, June 20,
June 27, okay, ito daw ay ginigiit ng PCO na si Santos ay lumabag sa media advisory, okay, ng direktang lapitan niya si Bangag Jr. sa isang event sa Capas Tarlac noong June 25. So ayon sa PCO, 2 times daw niyang nilapitan ng Pangulo kahit may itinakdang lugar para sa mga mamahayag. Kita mo? Kita mo kababuyan ni Bangag? Kita nyo, hindi talaga makatao. Eh ano naman kung nilapitan siya? Kung nagtanong, si Pangulong Duterte ka, kinakaray-karay ng mga fans, di ba? Si Inday Sara nga, kung sino-sinong lumapit. Sino si Bangag? Hindi naman. Kadahilanan, sila ay napapahiya, nauutal, nangingiwi ito si Bangag. Oh, ano sabi nila dito? Ano nakalagay na sa letter? Strict courtesy and decorum dictate that when covering the president, a certain distance should be observed at all times. Julul. Si Eden lang ba ang lumalapit? Ang dami namang lumalapit sa kay Bangag. O ako dito sa mga media na to, huwag na kaya kayo dyan sa Malacanang press corps. Wala namang kwenta. Alam nyo naman na Bangag na yung gobyerno ninyo. Hindi boycott nyo. Oh. Ano daw? Ginalingan ni Miss Eden, sabi ni Rona Del Rosario. Okay, dagdag pa ng PCO, hindi umano ito ang unang insidente ng paglabag ni Santos sa mga itinakdang protocol. May statement na ba si Eden? Dahil dito hiniling ng PCO na agad nang palitan ng Net25 si Eden Santos. Oh my God. It is in this light that we respectfully request that a new reporter be assigned to cover the president and the other government agencies inside Malacanang. Net25, huwag na kayo magpadala. Wala namang kwenta. Balita nyo na lang lahat ng kaletsyan, kahirapan. Makikita nyo naman yung balitang kangiwian ni Bangag, di ba? Sayang pa yung pera nyo dyan. Sayang pa yung coverage nyo. I-cover nyo na lang sa totoong problema ng Pilipino. Ilabas nyo lahat ng krimen, lahat ng kadyutahan ni Bangag Jr. Yan ang ilabas ninyo. Oh, freedom of press ba to? Nasaan na yung freedom of press? Martial law na dun sa Pilipinas, sabi ni Cotton Fin 25. Exactly. Ayaw nila matanong ng point blank. Oh, insecure kasi si Auntie Claire, sabi ni Bong Bisaya. Okay? Ayaw nilang matanong. Ayaw nilang matanong ng totoong tanong. Gusto nila pabor lahat kay Bangag. Lahat tayo kinakasuhan. Mga vloggers. Oh, ano na, kumusta na? Kaso ni Risa, imagine mo, only sa Bangag administration. Naalala ko pa noon ni Pangulong Duterte, may isang teacher na nagsabi na kung sinong makakagurgur kay Pangulong Duterte ay bibigyan na ng certain amount. Is it 50 million ba yon? Di ba, hinuli yon? Pero ngayon, hanggang ngayon nakalabas na iba yon. Yung nagsabi na magbibigay ka ng pabuya kasi nananawagan ka, inciting to gurgur the president, iba yun sa nagtutuligsa ka. Yun talaga dapat huliin. Pero tayo dito, public concern ito. Public interest yung mga tinatanong ni Eden. Na lahat ng mga vloggers, yung mga vloggers na ayaw nila, yun ang gusto nilang kasuhan. Pero yung mga kidnapper, katulad ni Lisa Tanas, yung mga, what do you call it, smuggler, katulad ni Michael Ma, namamayagpag. See, only in the Philippines, sabi nga ni Derek Torres, ayaw nila pag-usapan, ano daw, ayaw palitan ng presidente, itapon sa Pacific Ocean. Sabi ni Babes Medina. Dapat ang ipalit sa Net25, mas brutal, 3 times. Oo nga, no? Kay Miss Eden Santos, sabi ni Lexi. Okay? Kasuhan dapat si Liza Tanas. Kaya nga, kay Eden Santos pa lang, na ano na sila? Natataranta na sila? O anong mga headline ngayon? Tignan natin kung anong headline. Okay? Okay. DOJ, ito bago pala to. DOJ may lead na kung saan maghahanap para matagpuan ang bangkay ng mga nawawalang sabongero. Kinumpirma ng Department of Justice na mayroon na silang lead kung saan ang lokasyon sa Taal Lake dapat isagawa ang pagsisid upang mahanap ang bangkay ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Remulla, meron na silang pinangawakan ng mga impormasyon hinggil sa planong paggawa ng diving operation. O, yan ang abangan natin. Kaya't kanyang ipinagmalaki na ang hawak nilang lead ngayon ang siyang magagamit pag matukoy ang lokasyon at kung paano
paanong operasyon ang dapat maisakatuparan. Ngunit aminado naman ang naturang kalihim na hindi ito biro sapagkat anay nasa 200 square kilometers ang lawak ng Taal Lake. Ebidensya na ipinresenta ay ang mga paggurgor na ginawa ng Davao Death Squad noong si Duterte alkalde. Ay, puto kadyotahan. Kawawa naman yung Pangulong Duterte natin. Okay. Anyway, mga patayan na naman yung mga balita. Alright? Wala nang ibang mga balita kundi patayan at panggigipit.